King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1393. Ancient God Devil Body. Lumitaw ang mga ripples ng dreamy light sa mga mata ni Zhao Fang, pumipintig sa kanyang paligid. Boom! Basag. Tila nadudurog na parang mga bula ang paligid habang tinatamaan ito ng panaginip na liwanag. Ang tanawing ito ay natakot sa mga miyembro ng Giant God Race, at ang mga bloodline sa kanilang mga katawan ay nanginginig sa takot. Brother Zhao, anong problema? Sinuri ng Ancient God Thundermount. Ang mata niya. Tinitigan ni Ancient God Resplendence ang kaliwang mata ni Zhao Fang. Nagulat siya, hindi niya maiwasang mapa-atres ng ilang hakbang. Kailangang mapagtanto ng isang tao na kahit na ang isang God Lord ay hindi maaaring basagin ang espasyo ng isang mataas na antas na dimensyon na tulad nito, ngunit ang kapangyarihang inilabas ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay malinaw na nagiging sanhi ng pagkabasag ng espasyo sa paligid. Buzz. Sa paglalagay ni Zhao Fang ng lahat ng kanyang lakas sa pagsupil, ang kanyang kaliwang mata ay unti-unting naging matatag, at ang panaginip na liwanag na iyon ay naglaho. Ayos lang ako. Nawala rin ang pagkahilo sa kanyang kaluluwa. Ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang tingin sa Tree of Time, at nanlabo ang kanyang mga mata. Minamaliit namin ang Ancient Soul Hall at ang mga miyembro ng Heaven's Legacy Race. Isang mahinang buntong hininga si Xin Wuang. Pero hindi naman sa wala tayong pagkakataon. Hindi bababasa. Ang tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay lahat ay may mga pinsala, at ang lakas ng Ancient Race ni Yu Heng ay may limitasyon sa oras. Sinabi ni Zhao Fang pagkatapos ng ilang pag-iisip. Lahat sila ay labis na natakot sa pinakamataas na lakas na ipinakita ni Yu Heng na hindi nila malamig na masuri ang sitwasyon. Mabuti. Alam ni Xin Wuang na ang ibig sabihin ni Zhao Fang ay may pagkakataon pa sila. Swoosh! Ang grupo ng apat ay nagsimulang lumipad patungo sa Tree of Time. Sa pamamagitan ng Tree of Time. Gago! Mas maraming kaaway. Isang pahiwatig ng kawalan ng pag-asa ang lumitaw sa galit at ayaw na mukha ni Twilight Valley. Malord, sila ay mga kaaway ng Ancient Soul Hall. Sabi ng Ancient God Cheng Yun. Siyempre, ang Ancient God Cheng Yun ay nasa ilalim na ng kompletong kontrol ng thought body sa puntong ito. Wala pa ring silbi. Umiling si Twilight Valley. Kahit na ang kalaban ng isang kaaway ay isang kaibigan, kahit na ang mga miyembro ng Giant God Race ay handang tumulong sa kanila, ang mga pagkakataong manalo ay maliit pa rin. Ang Heaven's Legacy Race si Yu Heng ng Langit ay may kontrol sa kapangyarihan ng Ancient Race. Kahit na ang Light Race ay nahirapang makipaglaban sa kapangyarihan ng Ancient Race, lalo pa ang Giant God Race. Twilight Valley, hindi simple ang batang may pilak na buhok na iyon. Nagawa pa niyang paamuin ang isang Heaven's Legacy Cat. Ang fragment ng ancestral artifact na ipinadala. Ganoon ba? Isang Legacy Cat. Nagulat si Twilight Valley kay Zhao Fang. Nakalabas na rin sila sa wakas. Perpekto. Kaya nating harapin silang lahat ng sabay-sabay. Nakita ni Yu Heng ang Giant God Race Party na lumilipad at malakas na tumawa. Kung nanatiling nagtatago ang team ni Zhao Fang, kapag natapos na niya ang Light Race at nakuha ang Ancestral Artifact Fragment, kailangan niyang magpahinga sandali bago hanapin at alisin ang Giant God Race team. Ngunit ngayon, paparating na ang Giant God Race team habang aktibo pa ang kanyang bloodline. Dahil ito ang kaso, malulutas niya ang lahat ng kanyang mga problema sa isang stroke. Boom! Isang malawak at sinaunang enerhiya ang dumaan sa mundo, na naging sanhi ng panginginig ng mga kadugo ng lahat at ang kanilang paghinga ay makaramdam ng pagkabigo. Mamatay. Itinulak ni Yu Heng ang isang palad na nakatutok sa koponan ni Zhao Fang. Crack. Isang ginto at pilak na banal na liwanag ang lumampas sa espasyo upang bumaba sa Giant God Race team. O hindi. Nagulat silang lahat. Biglang humakbang si Xin Wuang habang pinapagana niya ang kanyang Giant God Race na bloodline, pinaliguan ang mundo sa nakasisilaw na puting liwanag. Kasabay nito, nagsimulang lumabas sa kanya ang kapangyarihan ng isang Five Elements Law. Ang ordinaryong kapangyarihan ay hindi man lang makakayanan ni Yu Heng. Tanging ang kapangyarihan ng isang batas ang nagkaroon ng anumang pagkakataong lumaban. Five Elements Law Shattering Palm. Inilabas ni Xin Wuang ang isang palad, at 5 vortex ng enerhiya,
Bawat isa ay may iba't ibang kulay, ang lumitaw sa kanyang 5 malalaking daliri. Boom! Habang itinutulak niya ang kanyang palad, isang napakalaking palad ng enerhiya ang nabuo mula sa 5 magkakaibang puyo ng tubig na sumakit patungo sa pag-atake ni Yu Heng. Ngunit makalipas ang ilang sandali. Boom! Bang! Ang pag-atake ni Xin Huang ay dinurog, ang Divine Light ay tumagos sa mismong bahagi nito. Gayunpaman, nagtagumpay si Xin Huang sa pagharang sa pag-atake ni Yu Heng sa loob ng ilang sandali, na binibigyan ng sapat na oras para makaiwas ang iba. Boom! Ang ginto at pilak na liwanag ay bumagsak sa lupa, na nilipol ang lahat ng dinadaanan nito. Nagawa niya talagang i-block ito saglit. Medyo nagulat si Yu Heng. Naabot na ni Xin Huang ang antas ng isang kalahating hakbang na God Lord, at sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang God Lord, kaya alam niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng isang batas. Karaniwan, ang kakayahang ito na sinamahan ng kanyang giant God race ay gagawin siyang hindi magagapi laban sa sinumang mababa sa antas ng God Lord. Heaven's Legacy Race, mamatay. Sa kabilang panig, ginamit ng Twilight Valley ang pagkakataong ito para maningil kay Yu Heng. Time Execution. Ibinaba ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact, na nagpakawala ng talim ng baluktot na enerhiya ng oras. Hiss. Ang talim ng time na ito ay tumusok sa kalawakan at agad na lumitaw sa harap ni Yu Heng. Ang Twilight Valley ay isa ring God Lord bago ang kanyang muling pagkabuhay, at naunawaan din niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng isang batas. Bukod dito, ginagamit din niya ang fragment ng ancestral artifact, kaya ang time attack na ito ay napakalakas. Ang isang ordinaryong kalahating hakbang na God Lord ay magiging walang magawa laban sa pag-ataking ito, na agad na namamatay. Maging ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay medyo nag-aalala para kay Yu Heng. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pag-atake mula sa isang miyembro ng Light Race gamit ang isang fragment ng ancestral artifact. Hihihi. Malamig na tumawa si Yu Heng, at ang kanyang Ancient God Devil Body ay agad na sumabog na may mas malakas na bloodline energy. Buzz. Swoosh. Nagsimulang dumaloy ang ginto at pilak na sinulid ng liwanag sa kanyang katawan, na naglalabas ng madilim na liwanag. Sa isang sulyap, si Yu Heng ay tila 100,000 bundok, na dinudurog ang lahat ng bagay sa mundo. Boom! Bang! Sa sandaling ito, ang pag-atake ng Twilight Valley ay bumagsak sa katawan ni Yu Heng, ngunit ang nakakagulat, ang distorted blade ng time energy ay nasa kalagitnaan pa lang nang bigla itong hamina. Swoosh! Habang patuloy itong lumalim sa Yu Heng, mas mabilis na bumaba ang kapangyarihan. Hahaha! Kahit 20 hanggang 30% lang ng bloodline power ng ancient races ang mayroon ako, wala ka pa ring magagawa sa aking ancient God Devil Body. Itinaas ni Yu Heng ang kanyang ulo at tumawa. Swoosh! Habang lumalalim ang talim ng enerhiya ng oras, mas mabilis itong nawalan ng enerhiya, at mabilis na naghihilom ang mga sugat sa katawan ni Yu Heng. Ito. Ancient Race. Ang 3 miyembro ng Ancient Soul Hall ay nakatayo sa gulat. Hindi katakataka na ang ancient races ang naghari sa lahat ng iba pang hindi mabilang na lahi, wala sa kanila ang nang-ahas na suwayan ito. Ang kapangyarihan ng ancient races ay talagang hindi maisip. Sa di kalayuan, nagulat din si Zhao Feng sa tanawing ito. Ang pag-atake na inilunsad mula sa ancestral artifact fragment ng Twilight Valley ay talagang nabigo na gumawa ng anuman kay Yu Heng. Kung iyon ang kaso, kung aatake ako sa pamamagitan ng kaluluwa. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Bagamat napakalakas ni Yu Heng pagkatapos ay activate ang kanyang bloodline ng ancient race, dapat nasa peak rank 9 pa rin ang soul intent niya. Biglang, isang napakalaking silver na mata ang lumitaw sa ibabaw ng ulo ni Yu Heng, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Sa sandaling ito, kahit na ang malupit na enerhiya na ibinubuga ni Yu Heng ay medyo hamina. Ito ay, si Yu Heng ay may kaina-hinalang tumingin sa langit. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang mata na ito ay lubhang abnormal. Ipinaalala pa nito sa kanya ang 8 Great God Eyes. Gaze of the God Eye. Si Zhao Feng, sa Eye of Heaven State, ay gumamit ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang eye bloodline techniques. Isang malakas na puwersang sumisipsip ng kaluluwa ang lumabas sa mata. Sa estado ng Eye of Heaven,
ang kanyang gaze of the God Eye ay mas malakas. Kahit na ang mga half-step na God Lords ay maaapektuhan. Isang nakaka-absorb na eye bloodline technique. Naalarma ang Ancient God JLC. Ang kanyang mga pinsala ay mas malala, kaya kahit ang kanyang Ancient Soul Body ay naramdaman ang paghila ng discarding ito. Ngunit ngumisi lang si Yu Heng. Paano kaya? Walang gamit. Natigilan si Zhao Fang. Noong ginamit ang kanyang gaze of the God ay laban kay Yu Heng, tila sinusubukan nitong humila laban sa isang napakalaking bundok, isang hindi kapani-paniwalang mahirap na gawain. Buong pagmamalaking tumayo si Yu Heng kung saan siya ay parang isang bundok na hindi natitinag. Ignorante. Ang isang Ancient God Devil Body ay kaysa ng kaluluwang katawan. Ito ay pinakamataas at walang kapintasan. Malakas na tumawa si Yu Heng, at pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang palad sa langit. Ang Divine Light ay agad na bumungad sa panaginip na pilak na mata. O hindi. Napangiwi si Zhao Fang nang magsimulang pumutok ang kanyang kaliwang mata. Inalis niya ang Eye of Heaven sa lalong madaling panahon, ngunit huli pa rin siya. Boom! Isang napakaliit na bahagi ng pag-atake ni Yu Heng ang nakaabot sa Eye of Heaven at naapektuhan ang kaluluwa ni Zhao Fang. Si Zhao Fang ay palaging lubos na nagtitiwala sa kanyang mga depensa sa kaluluwa, ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng sakit na mas matindi kaysa noong hinati niya ang kanyang kaluluwa. Arg! Ang matinding sakit ay naging sanhi ng pag-iyak ni Zhao Fang, ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa kanyang ulo habang siya ay bumagsak sa lupa. Buzz! Ang mahinang ginto at pilak na liwanag ay nagsimulang magdulot ng kalituhan sa kaluluwa ni Zhao Fang. At pagkatapos ay umabot ito sa God's Spiritual Eye. Swish! Isang vortex ng panaginip na liwanag ang agad na lumabas mula sa God's Spiritual Eye. Kakaiba, biglang kumalma ang ginto at pilak na liwanag. Ang Dreamy Light Vortex ay nagsimulang direktang sumipsip ng enerhiya ng Ancient Races na umabot sa kaluluwa ni Zhao Fang. Zhao Fang. Ang tatlong miyembro ng Giant God Race ay labis na nag-aalala. Ang pag-atake ay umabot sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi siya patay. Lalong lumalim ang pagkalito ni Yu Heng. Habang nakatingin siya kay Zhao Fang, dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang atensyon sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Ang kaliwang mata niya. Biglang nabalisa si Yu Heng. Pumunta ka. Sa sandaling ito, sumigaw si Xin Huang at umabant. Mga miyembro ng Giant God Race, kung tutulungan ninyo akong itulak sila pabalik, lubos kayong magpapasalamat. Agad na sabi ni Twilight Valley. Nang umatake si Xin Huang kanina, napansin niya na si Xin Huang ay hindi ordinaryong half-step na God Lord. Malaki ang posibilidad na isa siyang God Lord expert sa nakaraang buhay. Kung ito ang kaso, mayroon silang pagkakataong lumaban kung sila ay nagtutulungan. Huwag mag-iwan ng buhay ng sinuman. Ungol ni Yu Heng. Ang tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay sabay-sabay na sumisingil. Mawala. Umungol si Xin Huang habang inilalabas niya ang kanyang daliri. Ang daliri na ito ay napuno ng mabigat na bloodline na pisikal na enerhiya ng Giant God Race pati na rin ang pag-unawa ni Xin Huang sa batas. Boom! Ang walang katapusang makamundong pressure ay dumagundong patungo sa tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall. Ang Ancient God Destruction Flow at Ancient God JLC ay napilitang bumalik sa pagkakagulo, habang ang Ancient God Ice Jade, na pinakamalakas at bihasa sa depensa, ay lumabas na medyo mas mahusay. Swish! Sa sandaling ito, dumating ang Ancient God Cheng Yun sa tabi ni Xin Huang. Pumunta ka at tulungan si Lord Twilight Valley. Sabi ng Ancient God Cheng Yun, at pagkatapos ay sinimulan niyang salakayin ang tatlong kalahating hakbang na God Lords ng Ancient Soul Hall. Pagkarating sa ipinagbabawal na lugar ng Light Race, mas lumakas si Cheng Yun, at talagang nakabawi na siya sa ginastos niya kanina. At hindi siya napigilan dito, na nagpalakas pa sa kanya. Ang Ancient God Resplendence, Ancient God Thundermount, at ang maliit na pas ang magnanakaw ay pumasok din sa labanan, tumulong sa Ancient God Cheng Yun. Ang tatlong half-step na God Lords ng Ancient Soul Hall, dahil nakipag-away sila sa Twilight Valley kanina lang, ay nasugatan at napagod. Ang Ancient God Cheng Yun at ang iba ay hindi rin naghahangad na talunin sila, pinigilan lamang sila. Boom! Bang! Crash!
Ang mga nakakatakot na pagsabog ng liwanag ay makikita sa tigang na lupain, at ang buong mundo ay nanginginig ng matindi. Si Zhao Feng lamang ang tahimik na nakahiga sa gilid ng larangan ng digmaan. Sa kanyang God Eye Dimension, pagkatapos na masipsip ng dreamy silver sphere ang enerhiya ng ancient race, nagsimula itong umikot ng baliw, naglabas ng mapang arap na ambon na ginawang parang dreamscape ang buong God Eye Dimension. Ang isip ni Zhao Feng ay nalubog sa panaginip na liwanag na ito, kung saan nakakita siya ng serye ng malabong mga imahe. King of God, Kabanata 1394. Nagising si Zhao Feng. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay hindi nawalan ng malay. Sa halip, ito ay nahuhulog sa panaginip na silver sphere, kung saan nakakita ito ng serye ng malabong mga imahe. Ito ay isang magulong larangan ng digmaan, kulay abo at madilim, isang hindi kapani-paniwalang mapang api na hangin na nakabitin sa lahat. Boom! Sa dulo ng larangan ng digmaan na hindi niya makita, naririnig niya ang hindi mabilang na mga dumadagandong na pagsabog. Sa larangan ng digmaan, ang mga kahanga-hangang figure ng iba't ibang hugis ay nakipaglaban, ang kanilang mga labanan ay naghiwa-hiwalay sa kalangitan, nabali ang lupa, at napunit ang tela ng space-time mismo. Sa lugar na ito, hindi man lang masabi ni Zhao Feng kung aling bahagi ang langit at aling bahagi ang lupa. Napakalakas! Anong klaseng digmaan ito? Nanginginig ang isip ni Zhao Feng. Ang lahat ng mga figure sa digmaang ito ay nagtataglay ng lakas na higit sa isang ordinaryong Godlord. Biglang, isang nanginginig na langit na pulso ng enerhiya ang nagmula sa gitna ng walang hangganang larangang ito. Ang isipan ni Zhao Feng ay binigyan ng matinding kirot, at hindi niya maiwasang tumingin. Boom! Sa gitna ng larangan ng digmaan, isang dambuhalang God Devil ang nagpakawala ng magulong bola ng enerhiya. Sa sandaling ito, ang langit at lupa ay gumuho, at ang lahat ng mga kalapit na figure ay sumugod sa malayo na may napakabilis na pagsabog. Boom! Ang magulong bola ng enerhiya ay agad na tumawid sa isang malawak na distansya, na sinisira ang lahat ng bagay sa kanyang landas habang ito ay sumabog patungo sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan. May isa pang malabo at napakalaking figure. Biglang lumitaw ang dalawang nakakasilaw at parang panaginip na ilaw sa ulo ng hindi malinaw na figurang ito. Buzz! Ang hindi kapani-paniwalang mapangarapan na ambon ay nagsimulang kumalat palabas, na nagpinta sa madilim at kulay abo na mundo sa nakasisilaw na mga kulay. Biglang natipon ang lahat ng kulay sa magulong bola ng enerhiya. Ilang sandali pa, ang magulong bola ng enerhiya ay napalitan ng isang bola ng panaginip na liwanag. At pagkatapos, sa isang bagzo ng hangin, naglaho ang panaginip na liwanag. Para bang ang enerhiyang ito ay palaging isang ilusyon, at ang kaunting haplos ay magpapakalat. Napakadaling gawin. Ang enerhiyang ito. Maaari bang? Nanlaki ang mga mata ni Zhao Feng habang ang kanyang kaluluwa ay nanginginig at nanginginig. Ang kanyang mga iniisip ay parang nagyelo, at ang lahat sa mundo ay tila bumagal. At tinitigan ni Zhao Feng ang tanawing ito, nakalimutan ang oras. Ang eksenang ito ay tila tumagal ng 1 taon, 10 taon, 100 taon. Sa panahong ito, sunod-sunod na malalim at kamangha-manghang pag-unawa ang dumaloy sa kaluluwa ni Zhao Feng nang may matinding kahirapan. Time execution. Hinawakan ng Twilight Valley ang fragment ng ancestral artifact at nagpakawala ng talam ng baluktot na time energy. Ang talam ng enerhiya ng oras na ito ay hindi pinansin ang paghihigpit ng mundong ito at napuno ng kapangyarihang maaaring sirain ang lahat. Gayunpaman, nang ang talam na ito ng enerhiya ng oras ay naputol kay Yu Heng, ito ay parang isang maliit na bato na nahuhulog sa isang lawa, na lumilikha lamang ng isang maliit na alon. Ang ancient races ay nakakatakot. Natigilan si Xin Wuang. Ayon sa sinabi ni Yu Heng, 20 hanggang 30% lang ang hawak niya sa bloodline ng ancient races. Kung ang aktwal na ancient races ay narito, gaano ito kakilakilabot? Hindi katakataka na, sa ancient wild era, ang ancient races ay buong pagmamalaking tumayo sa ibabaw ng 10,000 ancient races, walang sinumang nang ahas na hamanin ang kataas-taasang kapangyarihan nito. Swoosh! Mabilis na nagsimulang kumilos si Xin Wuang, na nagpakawala ng sunod-sunod na bolt ng maraming kulay na enerhiya mula sa kanyang mga daliri.
Ang bawat bolt ng finger energy ay naglalaman ng malakas na bloodline energy ng giant god race at isang bahid ng low energy. Ang bawat isa ay sapat na upang paksain ang isang rank 9. Ang mga mababang langgam ay nangangahas din na makipaglaban sa akin. Malakas na tumawa si Yu Heng nang lumabas ang malupit na sinaunang enerhiya mula sa kanyang katawan, at umabant siya. Whoosh! Ang kanyang kaliwang palad ay humampos sa hangin, nagpakawala ng isang alon ng ginto at pilak na liwanag na umuungol sa lahat ng direksyon. Boom! Bang! Crash! Ang lahat ng pag-atake ni Xin Wuang ay bumagsak at napatay. Sa sandaling natapos ni Yu Heng na harapin ang mga pag-atake ni Xin Wuang, dumating ang pag-atake ng Twilight Valley. Kailangan lang natin siyang hawakan. Kapag naubos na ang energy ng bloodline ng Ancient Race, mananalo tayo. Nag-message si Twilight Valley kay Xin Wuang. Sa one-on-one na tunggalian, wala ni isa sa kanila ang nakatapat kay Yu Heng. Kalokohan. Kung hindi dahil kay Xin Wuang, tiyak na matatalo ko ang Light Race. Tahimik na bumulong si Yu Heng. Nasugatan niya ng husto ang Twilight Valley kanina, na nagpabagal sa kanya. Sa isang one-on-one, mabilis sana niyang haharapin ang Twilight Valley at makuha ang Ancestral Artifact Fragment. Swish! Ang talom ng enerhiya ng oras ay agad na lumitaw sa harap ni Yu Heng. Kung ikukumpara sa mga pag-atake ni Xin Wuang, ang mga pag-atake ng Twilight Valley ay medyo mas mahirap. Ang talom ng time energy ay naglalaman ng mabigat na enerhiya ng isang time law, na nagbigay kay Yu Heng ng walang oras upang harangan ito. Tanging hampas ng katawan niya ang napigilan niya. Ang dalawang taong ito ay parehong maaaring gumamit ng low energy, at mayroon din silang masaganang karanasan sa pakikipaglaban. Medyo mahirap harapin. Ngunit may mga kahinaan pa rin. Nagdilim ang ekspresyon ni Yu Heng habang tahimik siyang nagsimulang mag-isip. Boom! Inactivate ni Yu Heng ang kanyang Ancient God Devil Body para makatanggap ng pag-atake ng Twilight Valley. Bigla siyang tumalikod at nagsimulang lumayo sa Twilight Valley at Xin Wuang. Ang hirap talagang pakisamahan yung dalawa. Dahil kung ganoon, ako na muna ang bahala sa iba, hahaha. Malakas na tumawa si Yu Heng nang magsimula siyang magtungo sa kabilang dulo ng larangan ng digmaan. Dahil sa kanyang lakas, kung ito man ay Ancient God Thundermount, Chang'an, o Resplendence, wala ni isa sa kanila ang makakatanggap ng kahit isang suntok mula sa kanya. Mamamatay ang sino mang gusto niyang mamatay. Ang mga miyembro ng Giant God Race at ang maliit na magnanakaw na pusa ay nasa gitna ng isang matinding labanan sa tatlong kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall. Mabuti, darating si Yu Heng. Ang Ancient God Ice Jade ay nagalak, at ang dalawa pang kalahating hakbang na God Lord ay ngumiti din. Ang tatlo sa kanila ay lubos na nanlumo sa katotohanan na sila ay pinipigilan ng grupong ito, na nakakaramdam ng lubos na kahihiyan. Meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ang unang nakadama ng paparating na panganib at nawala sa isang kislap ng kulay abong pilak na liwanag. Hindi maganda. Umatras. Ang Ancient God Resplendence ay tumawag sa alarma habang siya ay nagmamadaling nagsimulang tumalikod. Gayunpaman, ang trio ng Ancient Soul Hall ay masugid na hinabol sila. Samantala, si Yu Heng ay mas mabilis kaysa sa tatlong half-step Godlord at mabilis na nakarating sa eksena. Bilisan mo at pigilan mo siya. Dumagundong ang Twilight Valley habang sila ni Xin Wuang ay lumipad sa pagtugis. Kung ang iba ay papatayin ni Yu Heng, silang dalawa lang, gaano man kalaki ang kanilang mga kakayahan, ay hinding-hindi makakalaban sa Yu Heng at tatlong half-step Godlords. Mamatay. Malamig na tumawa si Yu Heng habang winawagayway ang kanyang palad, nagpapadala ng ilang sinag ng banal na liwanag sa di kalayuan. Hindi. Pakiramdam ng Ancient God Thundermount ay may 100,000 bundok na umaakyat sa likuran niya, at ang mga pag-iisip ng kamatayan ay nagsimulang mangibabaw sa kanyang isipan. Agad na pinigilan ng Ancient God Resplendence ang kanyang bloodline, lumiit, at pagkatapos ay gumamit siya ng isang lihim na sining upang mabilis na makatakas. Time Freeze. Ginamit ng Twilight Valley ang kapangyarihan ng fragment ng Ancestral Artifact upang maikalat ang enerhiya ng Time Law sa isang malawak na lugar. Boom! Bang! Crash! Ang enerhiya ng oras na ito ay agad na gumuho sa harap ng mga sinag ng banal na gintong pilak na liwanag.
Gayunpaman, napatunayang epektibo pa rin ito sa pagpapabagal ng mga pag-atake sa loob lamang ng ilang sandali. Boom! Bang! Makalipas ang ilang maikling sandali, ang gintong pilak na mga sinag ay bumagsak tulad ng mga bulalakaw, na sinisira ang lahat ng nasa kanilang landas. Boom! Dumagundong at umugang ang lupa habang kumalat ang mapanirang shockwave sa bawat direksyon. Ang Ancient God Resplendence ay tinamaan ng mga aftershocks ng pag-atake. Nagsusuka ng dugo, lumipad ng ilang li ang kanyang katawan bago bumagsak sa lupa. Ang Ancient God Chengyun ay dumanas ng bahagyang mas magaan na pinsala. Ang Ancient God Thundermount ay hindi nakatakas sa saklaw ng pag-atake ni Yu Heng. Nang bumagsak ang pag-atake, napulbos na siya sa alabok. Ang Ancient God Thundermount. Sumigaw si Ancient God Resplendence. Huwag kang mag-alala. Ipapadala na kita para sumama sa kanya. Malamig na ngumiti si Yu Heng sa Ancient God Resplendence. Nadama ni Ancient God Resplendence ang kanyang puso at dugo na nanginginig sa takot, at ang hitsura ng kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa kanyang mukha. Huwag mo nang isipin iyon. Sa wakas ay dumating ang Twilight Valley at Xinhuang. Inatake nilang dalawa si Yu Heng ng buong lakas na maaari nilang tipunin. Kumunot ang noo ni Yu Heng at nagsimulang umiwas. Bagamat ganap niyang kaya niyang matanggap ang mga pag-atakeng ito, limitado ang enerhiya ng bloodline ng Ancient Race, kaya gusto niyang makatipid hanggat maaari. Giant God Heavenfall Palm. Nakita ni Xinhuang na ang kanyang mga pag-atake ay iniiwasan at agad na gumamit ng malawakang kasanayan sa pakikipaglaban. Isang napakalaking kamay ang lumitaw sa langit, na hamarang sa araw at naghagis sa mundo sa kadiliman. Hihihi, mamatay ka. Sa isang panunuya, tumalikod si Yu Heng at diretsyong sinugod si Xinhuang. Kasabay nito, ang tatlong half-step na Godlords ay sumulong, ganap na binabaliwala ang Ancient God Resplendence at Ancient God na si Chengyun. Hindi maganda. Isa itong bitag. Parehong namutla sina Xinhuang at Twilight Valley. Hindi kailanman binalak ni Yu Heng na patayin ang lahat ng iba pa. Ang pag-atake ni Yu Heng ngayon ay pumatay sa Ancient God Thundermount at matinding nasugatan ang Ancient God Resplendence at Ancient God Chengyun, na pinilit silang bumalik. Sa wakas ay nagbigay ito ng pagkakataon para sa tatlong half-step na Godlords na sumali sa labanan. Bumalik ka. Agad na nagsimulang tumakas sina Xinhuang at Twilight Valley. Ang dalawa sa kanila ay sapat na upang harapin si Yu Heng, ngunit sa sandaling ang tatlong kalahating hakbang na Godlord ay naidagdag sa halo, wala silang pagkakataong manalo. Saan ka tumatakbo? Hahaha. Si Yu Heng ay time na tumawa habang baliw na sumugod sa Xinhuang at Twilight Valley, paminsan-minsan ay nagpapakawala ng isang palad ng ginto at pilak na liwanag. Bagamat ginawa ng Xinhuang at Twilight Valley ang lahat ng kanilang makakaya upang makaiwas, tinamaan pa rin sila ng ilang aftershocks, at unti-unting lumala ang kanilang mga pinsala. Hahaha, tapos na ang lahat. Ang tatlong half-step Godlords ay nagalak. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakagulat na malakas na pulso ng enerhiya ang nagmula sa malayo. Ang enerhiyang ito ay naging sanhi ng panginginig ng lahat ng mga bloodline at kaluluwa ng tatlong half-step na Godlords, Twilight Valley, at Xinhuang, at lahat sila ay napalingon sa pinanggalingan. Zhou Feng. Agad na tumawag si Xinhuang. Alam niya na hindi madaling matapos si Zhou Feng. Ano ang nangyayari? Ang enerhiyang ito. Biglang nagulat si Yu Heng. Ang kanyang pagkabigla ay higit sa sinumang naroroon, kahit na ang kanyang kadugo sa Ancient Races ay nanginginig sa takot, na pinupuno siya ng masamang pag-iisip. Ancient God Destruction Flow, patayin siya bago siya magising. Agad na umungol si Yu Heng. Kanina, naniniwala si Yu Heng na ang kaluluwa ni Zhou Feng ay nasugatan mula sa kanyang pag-atake, na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng malay, kaya hindi na siya pinansin ni Yu Heng. Ngayon, parang hindi talaga ito ang kaso. Oo. Agad na naging madilim na flash ang Ancient God Destruction Flow habang siya ay bumaril patungo kay Zhou Feng. Zhou Feng. Tumawag si Xinhuang. Gayunpaman, naroon pa rin si Yu Heng, na ginagawang hindi niya kayang tumulong kay Zhou Feng. Sa lupa, ang kaliwang mata ni Zhou Feng ay naglalabas ng mahinang sinag ng panaginip na liwanag, na naging sanhi ng pagkabasag ng paligid. Nagpakawala si Zhou Feng ng pagsirit.
Hindi maganda. Ancient God Destruction Flow. Kailangan ko. Si Zhao Feng sa loob ay sumigaw. Ngunit ang kanyang isip ay nahihilo at magulo pa rin, ang kanyang kamalayan ay malabo at hindi malinaw, at ang kanyang kaliwang mata ay parang sesebog na. Wala siyang magawa. Umakyat siya at tinitigan ang Ancient God Destruction Flow, ngunit napagtanto niya na ang kanyang isip ay nasa ganoong gulo na kahit na ang pagpapalipat-lipat ng enerhiya ay isang mahirap na gawain. Swish! Si Zhao Feng ay lumipad sa hangin, ngunit ang kanyang katawan ay umindayog at sumuray-suray, at ang kanyang bilis ay napakabagal. Hihihi, saan ka tumatakbo? Masunurin tanggapin ang iyong kamatayan. Mabangis na tumawa si Ancient God Destruction Flow habang papalapit siya. Ano ang gagawin ko? Ano ang aking pinakamahusay na paraan ng pagkilos? Nararamdaman ni Zhao Feng ang panganib na papalapit, ngunit ang kanyang ulo ay nahihilo pa rin at pakiramdam na ito ay sesebog, at ang kanyang isip ay magulo pa rin. Hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang kapangyarihan. Mamatay. Kumaway ng palad ang Ancient God Destruction Flow, nagpakawala ng itim na ilog ng mapangwasak na enerhiya. Hindi ako maaaring gumamit ng ibang kapangyarihan, kaya paano naman ang kapangyarihan ng God's Spiritual Eye? Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ang kanyang kasalukuyang estado ay ganap na dahil sa God's Spiritual Eye. Sa sandaling ito, dahil hindi niya magagamit ang divine power o makabuo ng anumang bilis, maaari lamang niyang subukan ang God's Spiritual Eye. God Eye Disintegration. Nakatitig ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa pag-atake ng Ancient God Destruction Flow habang ina-activate niya ang kanyang teknik. Sa sitwasyong ito, makakaligtas lamang siya sa pamamagitan ng paggamit ng God Eye Disintegration para pahinain ang pag-ataking ito. Buzz. Isang mapangarapan na ambon ang bumaril pasulong, nagsimulang mag-analisa at maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, ang kahusayan ng disintegrasyon ay napakababa. Si Zhao Feng ay masasaktan pa rin ng husto sa pag-ataking ito, na hindi na siya makakatakas. Thump thump. Thump thump. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay tumibok ng mas mabilis, na nagpapadala ng pamamaga ng sakit. Sa sandaling ito, lumitaw sa isipan ni Zhao Feng ang mga eksena mula sa magulong larangan ng digmaan. Ang sinaunang figurang iyon ay nagpakawala ng isang mapangarapan at maraming kulay na liwanag, kaagad at madaling pinunasan ang lahat-lahat na pag-ataking iyon. Ang mahimalang lakas na iyon. Baka kayanin ko rin. Nanginig ang kaluluwa ni Zhao Feng. Buzz. Buzz. Habang iniisip niya ito, ang dreamy silver sphere sa kanyang God Eye Dimension ay nagsimulang umikot ng mas mabilis. Nagsimulang kumalat ang isang panaginip na ulap. Patayin. Umuungol si Zhao Feng habang baliw niyang iniikot ang kanyang kaliwang mata. Buzz. Buzz. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay itinulak sa limitasyon, at ang panaginip na ambon ay tumalsik, na sumanib sa nakapalibot na space-time. Sa sandaling ito, ang mundo sa harap ng mga mata ni Zhao Feng ay sumailalim sa isang napakalaking pagbabago. Anong nangyayari dito? Si Zhao Feng ay naging pipi. Ang lahat ng mga bagay ay biglang natakpan sa isang nakasisilaw, napakarilag, at parang panaginip na kulay. Bagamat ang ilog na umaalon patungo sa Zhao Feng ay itim pa rin, ito rin ay natatakpan ng isang layer ng mga kulay, na ginagawa itong mas parang isang rainbow river. Ang lahat ng ito ay kamangha-mangha at iniwan si Zhao Feng na nabigla at nalilito, ngunit ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow ay nagpatuloy ng walang tigil, na malapit nang magdulot ng kamatayan sa kanyang ulo. Patayin. Tinitigan ni Zhao Feng ang ilog at umungol. Whoosh! Ilang sandali pa, ang itim na ilog na nababalot ng nakakasilaw na mga kulay ay nabasag at nagkalat na parang gawa sa mga bula, na walang naiwang bakas. Unti-unting bumalik sa normal ang mundo. Nagawa ko. Pagkatapos ng isang saglit na pagkataranta, biglang naging masaya si Zhao Feng. Ngayon lang, sinubukan niya ang galaw na iyon na nakita niya sa magulong larangan ng digmaan. Laking gulat niya, nagtagumpay siya. Sa malapit, natigil ang ngiti sa mukha ni Ancient God Destruction Flow. Ito. Anong nangyayari? Ang kanyang malakas at mapangwasak na pag-atake na maaaring paksain ang isang ordinaryong rank 9 Ancient God ay naglaho ng walang anumang babala. Ito ay hindi makatwiran, hindi maisip. Alam din niya na si Zhao Feng ay may kakayahang magwatak-watak ng mga pag-atake,
Ngunit ang bilis ng pagkawatak-watek ay hindi mabilis, at nararamdaman pa rin ng gumagamit ang enerhiya na nawasak. Ngunit ngayon lang, ang kanyang pag-atake ay tila gawa sa mga bula na bigla na lang sumulpot at nawala. Wala siyang naramdaman, na para bang ang ilog na ito ng mapangwasak na enerhiya ay hindi kailanman umiral noong una. King of Gods, Kabanata 1395. Zhao Feng vs. Yu Heng. Sa di kalayuan, ang tumatakas na Twilight Valley at Xinhuang, ang tumutudyas kay Yu Heng, at ang dalawa pang half-step na Godlords ay natulala din. Ano sa mundo ang nangyari ngayon? Naalarma na tanong ng Ancient God Ice Jade. Kagigising lang ni Zhao Feng at walang kakayahang lumaban. Tila ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow ay malapit nang mawala sa kanya. Gayunpaman, biglang nawala ang madilim na ilog ng pagkawasak na iyon na parang isa lamang ilusyon. Kahit na ang isang taong may karanasan ng Ancient God Ice Jade ay hindi makakaunawa sa nangyari ngayon. Twilight Valley, sabi ko kanina, may kakaiba sa batang iyon. Ang fragment ng ancestral artifact na ipinadala. Tunay na may isang bagay na hindi karaniwan, ngunit ano ba ito sa mundo? Maging ang Twilight Valley ay medyo nalilito. Siya ay tinutugis, kaya hindi niya masyadong binibigyang pansin ang sitwasyon ni Zhao Feng. Ang mata ng batang iyon. Ang titig ni Yu Heng ay napakadilim at madilim. Nang gamitin ni Zhao Feng ang kanyang eye bloodline technique para i-neutralize ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow, naramdaman ni Yu Heng na bahagyang nanginginig ang kanyang bloodline ng Ancient Race. Ang Ancient Race ay ang numero 1 linya ng dugo ng 10,000 lahi. Dahil sa hindi maipaliwanag na panginginig nito, hindi mapalagay si Yu Heng, at gusto niyang agad na alisin si Zhao Feng. Matapos gamitin ang Origin Energy para paalang bisa ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow, agad na naramdaman ni Zhao Feng na mas malinaw ang kanyang ulo. Ang pagkahilo at pagsabog ng sakit ay mabilis na nawala, at ang kanyang isip ay dahan-daang bumalik sa normal, ang kanyang buong pagkatao ay lumilitaw na mas masigla. Marahil dahil nakaipon ako ng masyadong maraming Origin Energy sa Origin Dimension ko, kaya pagkatapos na ilabas ang lahat, mas gumaan ang pakiramdam ko. Pagtatapos ni Zhao Feng. Kung ito talaga ang nangyari, kung gayon ang eye bloodline technique na iyon ay gumastos ng napakalaking halaga ng Origin Energy. Gayunpaman, ang kapangyarihan nito ay naaayon sa presyo nito. Tatawagan ko itong God ay Illusory Oblivion. Ngumiti si Zhao Feng. Ang epekto ng eye bloodline technique na ito ay katulad ng God Eye Disintegration, ngunit ang kapangyarihan ay nasa isang bagong antas. Ito ay imposible. Sa malapit, umaalingaw-ngaw ang Ancient God Destruction Flow sa hindi paniniwala. Walang imposible. Malamig na bumantong hininga si Zhao Feng nang lumitaw ang isang pares ng gininto ang pakpak sa kanyang likod. Ngayon ay ganap na siyang gumaling, at ang lahat ng kanyang lakas ay magagamit niya sa gusto niya. Swish! Nag-transform ang kanyang katawan sa isang stream ng liwanag habang siya ay bumaril patungo sa Ancient God Destruction Flow. Bagamat siya ay nasa Space Ceiling Array, kahit na walang space intent, nakakagalaw pa rin si Zhao Feng ng napakabilis. Chaos Origin Divine Fist. Inipon ni Zhao Feng ang kanyang divine power at pinakawalan ang isang kamao ng Dark Silver Chaotic Energy. Ang magulong enerhiya ng kamao ay napapalibutan ng kakaibang lumalamon na aura na umuubos sa nakapalibot na enerhiya ng oras upang palakasin ang sarili. Ang kamao na ito ay sadyang hindi maiiwasan, ito ay itinulak ng time intent sa hindi kapani-paniwalang bilis, na nagpaparamdam sa Ancient God Destruction Flow na parang wala sa sync ang oras at espasyo. Kaboom! Ang Ancient God Destruction Flow ay napaatras ng kamao, isang patak ng dugo ang tumulo sa kanyang mga labi. Brat, papatayin kita. Pinunasan ng Ancient God Destruction Flow ang dugo at galit na tumitig. Hindi niya inaasahan na ang mahinang si Zhao Feng ay makakabawi ng ganoon kabilis at nahuli siya sa kawalan. Sa sandaling ito, ang maliksi na figure ng isang pusa ay lumukso mula sa isang anino, isang dagger na natatakpan ng mga pilak na ron sa kanyang paa na nagpakawala ng malamig at masamang talam ng enerhiya sa Ancient God Destruction Flow. Swoosh! Ang malamig at masasamang talam ay bumulusok sa dibdib ng Ancient God Destruction Flow.
Ang napakalamig na enerhiya ay agad na nagsimulang kumalat sa kanyang katawan, na naging sanhi ng hindi sinasadyang panginginig ng kanyang kaluluwa at kadugo. Tribulation Lightning Eye Flame. Si Zhao Feng ay nagpalipat-lipat ng enerhiya ng Tribulation Lightning at agad na nagpaputok ng isang baluktot na apoy ng kidlat. Crack! Ang apoy ng kidlat ay nag-alab sa kaluluwa ng Ancient God Destruction Flow. Sa sandaling ito, ang yelo, apoy, at kidlat ay nagdudulot ng kalituhan sa kanyang katawan, dahilan upang ang kanyang mukha ay umikot sa sakit. Siya ay nasugatan ng husto, at sa mga pag-atake ni Zhao Feng at ng maliit na pas ang magnanakaw, lalo siyang nanghina. Swish! Sa sandaling ito, dumating ang Ancient God Chengyun at Ancient God Resplendence at sinalakay ang Ancient God Destruction Flow. Magtulungan tayo at patayin ang taong ito. Nag-message si Zhao Feng. Sa pamamagitan lamang ng unang pagpatay ng isang kalahating hakbang na God Lord maaari nilang iikot ang labanan. Hindi ikaw. Nagsimulang magpanik ang nasugatan na Ancient God Destruction Flow. Hindi maganda. Kung magpapatuloy ito, ang Ancient God Destruction Flow ay nanlamig ang mukha ni Ancient God Ice Jade. Mula nang magising si Zhao Feng, nagsimula siyang magbigay ng kakaiba at hindi maarok na pakiramdam. At naroon din ang maliit na pas ang magnanakaw at ang maraming kakaibang pamamaraan nito, pati na rin ang Ancient God Resplendence at Ancient God Chengyun. Malaki ang posibilidad na mamatay ang Ancient God Destruction Flow dito. Mabuti. Umiikot na ang tubig. Ang Twilight Valley ay medyo natuwa at tumingin ng may pagpapahalaga kay Zhao Feng. At ang bloodline energy ni Yu Heng ay mas mahina kaysa dati. Hindi na siya dapat magtagal. Si Xin Huang ay gumagawa din ng ilang kalkulasyon. Kalokohan. Zhao Feng. Ang Heaven's Legacy Cat. Ang mga mata ni Yu Heng ay may bahid ng galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kung hindi dahil sa bigla ang paggising ni Zhao Feng, maaaring natapos na niya ang mga bagay sa ngayon. Swish. Biglang naglabas ng test tube si Yu Heng na kasing laki ng daliri. Sa isang pag-iisip, binasag niya ito. Isang ginto at pilak na likido ang umagos sa kanyang bibig. O hindi. Ngumisi si Xin Huang. Nakita na niya ang eksenang ito noon, kaya natural na naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Makalipas ang ilang sandali. Boom! Ang napakalaking katawan ni Yu Heng ay sumabog na may nangingibabaw at magiting na bloodline energy, at tila bumalik siya sa kanyang pinakamataas na kalagayan. Ang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC ay labis na pinigilan sa parehong linya ng dugo at kaluluwa kung kaya't sila ay nasa bingit ng pagpapatira pa. Buzz! Swoosh! Itinaas ni Yu Heng ang kanyang dalawang kamay, at nagsimulang kumalat ang mga ginto at pilak na sinulid, na naglalabas ng mapanganib na enerhiya na nagpapanginig sa puso ng isang tao. Ano ang nangyayari? Bumawi na ang kanyang bloodline energy. Nagulat si Twilight Valley. Hindi maganda. Napansin niya ang sitwasyon at malamang na plano niyang mabilis na tapusin ang labanan na ito. Si Xin Huang ay labis na nag-aalala. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng bloodline ni Yu Heng ay bumalik sa sukdulan nito, at tila naghahanda siyang gumamit ng ilang lihim na sining. Ang kapangyarihan ng Ancient Race ay hindi kapani-paniwalang malakas. Kung gagamitin ang kapangyarihang ito para sa ilang lihim na sining, mahihirapan ang Xin Huang at Twilight Valley na harangan ito. Time Execution. Giant God Finger. Sa kritikal na yugtong ito, pareho nilang ginamit ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang subukang hadlangan si Yu Heng, o hindi bababa sa pag-agaw sa kanyang bloodline energy. Boom! Bang! Crash! Ang dalawang half-step na Godlords ay hinabol si Yu Heng sa kanilang mga pag-atake. Mukhang inaasahan na ito ni Yu Heng at na-activate na niya ang kanyang Ancient God Devil Body para labanan ang mga pag-atake. Buzz! Buzz! Isang napakalaking ginto at pilak na ulo ang nagsimulang mabuo sa ibabaw ng mga kamay ni Yu Heng, na naglalabas ng nakakapanglangit na sinaunang enerhiya. Ano ito? Ang Ancient God Ice Jade at Ancient God JLC ay nagsimulang manginig sa takot. Nang makita nila ang mga mata ng ginto at pilak na ulong iyon, halos likas nilang naramdaman na ito ay isang walang katulad na God Devil mula noong sinaunang panahon na nakatingin sa kanila. Hindi maganda. Napakahirap para sa atin na hadlangan ang pag-ataking ito. Namutla agad ang Twilight Valley.
Nang magsimulang magkaroon ng lakas si Yu Heng para sa pag-ataking ito, nakaramdam siya ng takot na lumitaw sa kanyang puso. Tumakbo. Naramdaman din ni Xin Huang ang kakilakilabot na enerhiya sa ginto at pilak na ulong iyon. Swoosh swoosh. Nagsimulang tumakas ang dalawa sa malayo. Ang isang mahabang distansya ay maaaring magpahina sa pag-atake na ito sa isang tiyak na lawak. Pagdating ng panahon, kung gagamitin nila ang lahat ng kanilang kapangyarihan, baka mablock nila ang pag-atake. Ha! Ignorante! Nakita ni Yu Heng si Xin Huang at Twilight Valley na tumatakas at mapang-uyam na ngumiti. Boom! Bigla niyang itinulak ang kanyang mga kamay pasulong, ngunit ang kanyang target ay hindi Xin Huang o Twilight Valley. Si Zhao Fang iyon. Kinuha namin ang pain. Parehong natigilan ang Twilight Valley at Xin Huang. Ang layunin ni Yu Heng ay hindi silang dalawa, ngunit ang grupo ni Zhao Fang sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Ang kapangyarihan ng sikreto ni Yu Heng ay magagawang paksain ang buong bahagi ng larangan ng digmaan. Boom! Ang lupa ay nanginginig ng matindi nang ang isang walang kapantay na mapangwasak na kapangyarihan ay biglang bumaba kay Zhao Fang, Ancient God Cheng Yun, at Ancient God Resplendence. Nanginginig ang kanilang mga bloodline at naging hindi makagalaw. Bumaba ang napakalaking ulo ng ginto at pilak, ang bibig nito ay bamuka ng malapad at may napakalaking lakas ng pagsipsip. Sa sandaling ito, kahit na paglabanan ang kapangyarihan ng pagsipsip na ito ay hindi kapani-pani walang mahirap, pabayaan ang pagtakas dito. O hindi. Ang mukha ng Ancient God Cheng Yun ay nanginginig sa takot. Maaaring sirain ng pag-atake ni Yu Heng ang langit. Imposibleng makatakas. Hindi. Ang kawalan ng pag-asa ay lumitaw sa mukha ni Ancient God Resplendence. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isa siyang langgam na malapit ng durugan ng napakalaking bato na walang pag-asang mabuhay. Akin pa rin ang tagumpay. Bahagyang ngumiti si Yu Heng. Ang pag-ataking ito ay magagawang sirain si Zhao Fang, Ancient God Cheng Yun, Ancient God Resplendence, at maging ang Heaven's Legacy Cat. Sa lahat ng iba pa na napatay, si Xin Huang at Twilight Valley ay magiging walang laban. Napakalakas ng pag-atake. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay naging sobrang malungkot. God Eye. Illusory Oblivion. Lumitaw ang determinasyon sa kanyang mga mata habang ginagamit niya ang origin energy sa kanyang God Eye dimension. Tunay na malakas at hindi mapigilan ang pag-atake ni Yu Heng, ngunit natutunan ni Zhao Fang ang diskarteng ito mula sa sinaunang figures sa malawak at magulong larangang iyon. Sa ganoong kahanga-hanga at makalangit na kapangyarihan sa kanyang panig, paanong hindi niya susubukang lumaban? Buzz! Buzz! Mabilis na dumaloy ang origin energy sa kanyang God Eye dimension habang ang Dreamy Silver Ball ay patuloy na naglalabas ng Dreamy Mist. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay patuloy na nagbabago ng kulay, at ang mapangarapan na ambon ay patuloy na lumalabas, naglalaho sa nakapaligid na mundo. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ito ay dahil ang pag-atake ng Ancient God Destruction Flow ay hindi maipaliwanag na naglaho sa ilalim ng eksaktong parehong mga pangyayari. Hahaha, sa parehong antas, kahit na ang kapangyarihan ng 8 Great God Eyes ay walang magagawa sa Ancient Race, at gusto mong labanan. Haha. Agad na nagsimulang tumawa si Yu Heng. Hindi pinansin ni Zhao Fang si Yu Heng at patuloy na nag-iipon ng origin energy. Napakalakas ng pag-atake ni Yu Heng, at nag-aalala siya na, kung gumamit siya ng masyadong maliit na origin energy, ang pamamaraan ay walang epekto. Biglang, lahat ng bagay sa paningin ni Zhao Fang ay natabunan ng nakasisilaw at nakakamangha na liwanag, isang nakalalasing at panaginip na paraiso. Patayin. Nakatuon ang kaliwang mata ni Zhao Fang sa ginto at pilak na ulo. Buzz. Isang kakaibang enerhiya ang bumalot sa ulo at nagsimulang tumagos dito. Boom! Papalapit na ang napakalaking ulo, nasa bingit ng lumunin ang lahat. Ngunit biglang, sa isang putok, ang ulo ay nagbago sa hindi mabilang na parang panaginip na mga bola ng liwanag at nawala. Ang umaalingaw-ngaw na lupa ay naging nakamamatay pa rin. Ancient God Resplendence at Ancient God Cheng Yun, na naghihintay ng kamatayan, ang kanilang buong katawan ay basang-basa ng pawis, ay tulala, ang kanilang mga isip ay nag-short circuit. Sa di kalayuan, nalaglag ang panga ni Yu Heng at nanlilisik ang kanyang mga mata,
Bakas sa kanyang mukha ang matinding di paniniwala. Ito. Imposible.